Ako naman ho, na talaga inaatake ko ng migraine ko. Tsaka ho yung arthritis ko, yung kabilang paa ko nga, talagang 3 months ko yan na nag-sacrifice. Tapos yung migraine ko is bali 30 years na talagang hirap na hirap ako. Tapos ho, nung ininim ko yon, bali medyo nag-react agad. Tapos parang lalong tumindi yung sakit. So, hindi ko pinansin yun dahil sabi nga nakainom na, sabi, ganyan talaga yun kasi reaction. After 5 days, umipikta na yung Glow Herbal. Tuloy-tuloy na, guminawa na siya. Pero tuloy-tuloy pa rin na yung inom ko. Tsaka, yung pagdumi nga, medyo hirap. Minsan, 3 days, ganun. Tapos nung uminom na ako nun, talaga everyday. Talagang tsaka yung lagi ako nahihilo, yan, hindi ko na naramdaman. So, mula noon hanggang ngayon, may-maintain pa ako dahil talagang parang hinahanap din ng katawan ko, tsaka yung pagsumpong sa akin ng migraine. Kumbaga sumakit man, pero hindi na ako katulad noon. Halos gusto kong iuntog sa dingding yung aking ulo at talagang ang sakit hindi ko mawari kung saan nanggagaling yung sakit na ibang-iba talaga O edi sabi kong ganun, siguro na nga, ito na nga yung Lunas. Tapos tinuloy ko. So hanggang ngayon, bali magto 2 years na. Yan, okay na siya. Yan nga, tinamayan ako ni Kari. Sabi niya, tutulungan nga raw niya ako. Binigyan niya ako ng herbal. Kasi may sakit ako sa puso. Ay blood. Kaya nga si Grace, lagi na lang nahinto sa pag-aaral. Yung nawa ng Diyos. Nung nabigyan ako ng gamot, yun, umigi ako. Kaya malaking tulong yung pagpunta niya sa amin. Ngayon, nakakapag-aral na si Grace, nakakapaghanap buhay na ako. Minsan nadalaw kami dito sa kanya. Humingi nga ako ng tulong din na kung pwede makapagtinda-tinda ako. Para makapagpatuloy ng pag-aaral si Grace. Nakiusap kami na sana bibigyan niya kami ng pwesto rito. Yun nga, maliit pa lang yung karinderya, marami nang bumibili. Then hanggang ngayon, kami na yung nag-supply ng pagkain sa mga trabahador niya. Yun. Unang-una, pasamantala doon kami sa kabila. Hindi ko alam na nagpapagawa siya rito ng akala ko hindi sa amin. Sabi po niya sa akin, huwag ka na magmaneho ng taxi, sumama ka lang sa akin, tutulungan kita. Binigyan niya po ako ng puhunan. Dinala ko sa Mindoro po. At ngayon din po, meron na rin po sa Fernandos, tsaka sa Technomart. Bali lahat po ng binigay niya sa akin ay puro kapital po ni Karen. Kaya ang ginagawa ko po, nibigyan niya ako ng kapital, tapos dinadala ko sa mga opisina po. Sa ngayon, solo katawan na po ako ngayon. Wala na yung pamilya ko. Nagpapasalamat ako at mayroon pang isang tao na katulad ni Karen Herrera na nagtiwala po sa akin. Binibigyan niya ako ng pagkakataon at yung tiwala na binigay niya sa akin, ito po ay tinatanong ko napakalaking utang na loob sa kanya. At yan ay pinatutuhanan ni Sally, pamangkin ni Carey. Si Sally ay isa sa mga kamag-anak ni Carey na tumutulong sa kanya noong ipinapakilala pa niya ang kanyang tuklas at wala pang bumibilib dito. Mahirap po nun kasi po hindi po sila naniniwala. So, ang ginagawa po namin, matry lang po nila yung herbal kahit po pautang namin o kaya galing muna bago bayad. Ang Abanyong Lingkod ay nakaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok, iba't ibang uri ng mga suliranin, iba't ibang uri ng karamdaman. Ito'y napagtagumpayan ko sa isang dahilan. Ang ginawa kong inspirasyon, ang lingkod ng Diyos na matapat na si Job, na mula sa kanyang kawalan, nalipol ang kanyang ari-arian sa isang panahon, ang kanyang mga bakahan ay nangamatay lahat, ang kanyang mahal na anak ay tinamaan ng kidlat at tinamaan ng maraming unos. Subalit hindi nawala ng pag-asa si Job. Katulad ko, hindi ako nawala ng pag-asa sapagkat kaysa isang maaaring makatuwang ko sa buhay, noon, nilisam pa ako. Katulad ni Job, na kaisa-isa sana na magbibigay ng inspirasyon sa kanyang buhay, ang kanyang asawa ang nagpahina ng kanyang loob, sapagkat ang sabi kay Job ng kanyang asawa,
Maglilingkod ka pa ba niya sa Diyos mo? Samantalang ganyan na ang ating kalalagayan. Ang sabi ni Job, alam ba ninyo? Hubad baro akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad baro akong babalik sa ating Ama, sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang pananalig ko, ito ay awa at tulong sa akin ng Panginoon Diyos. Kung kaya ako nakarating sa rurok ng tagumpay, ito'y awa lang niya sa akin. Sapagkat kung ako ang susuri sa aking kalalagayan mula sa kawalan, walang karunungan, walang katangian, at isang hamak na taga-bukid lamang, ay siya niyang ginawang huwaran upang huwag mawala ng pag-asa ang isang taong nawawala ng pag-asa. Mula sa kawalan, ngayon ang abanyong lingkod ay maaaring masabing nasa rorok ng tagumpay. Kaya nga, sabi ko sa inyo, lahat ng may mga karamdaman, huwag kayo mawala ng pag-asa. Makipag-ugnayan lang po kayo o mag-text. Sa ilalim ng screen na ito, matutupad na ang inyong kagalingan. Kaya po, napakagandang balita. Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan, ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.